Ang pagmamahal ng mga Pilipino sa fast food, lalo na sa mga international na brand tulad ng McDonald's, ay tila bahagi na ng ating kultura. Mula sa agahan hanggang sa merienda, ang McDonald's ay isang paboritong tambayan ng mga kabataan at pamilya. Isa sa naging simbolo ng kasikatan ng McDonald's sa bansa ay si Vice Ganda, na kilala bilang isa sa mga pinakamalaking celebrity endorsers ng brand na ito. Kaya ano nga ba ang pananaw ng mga millennial patungkol sa celebrity at sa brand, pati na rin sa intensyon ng pagbili nito? Yeah, very familiar. Yes. Very familiar. Somewhat it affects me because in a way that the McDonald's reputation has been tainted because of its support to Israel. Kay, as a part of LGBT, I feel inspired kay Tumor. He represented us very well. I think Vice Ganda did influence my preference in eating. It's more like the general situation that's happening outside sa Israel Palestine has affected me more. So Vice Ganda has influenced me. Yes, mas kaya ko na magpalit sa ilaha kay Tumor. Ay mga McDo, kid naman yun dati pa. And then, mas nidugang siya kay Tumor. I'm a part of the LGBT, and then the way she endorsed. Yes. So, dili siya kung nasa siya sayang ano man, like, kung sayang humor. Pero it's me, like, siguro it's my decision na kung asa ko ang gusto na, like, silang products. Yes, of course. Because she is a brand ambassador na nagkuha siya sa IAS endorser. It's like, connected niya po sa iya. Hindi po siya nag-reflect mo sa iyang if there's a controversy na makita po or what, hindi siya dapat siya liable. It depends. I will buy if I have no other choice. I also mentioned ganiha na bisag wala pa na si Vice nag-endorse sa McDo. I'm a fan of McDo entrances. I'm a McDo kid. Since si McDo kay they serve a good food, so ako ang perception ana is like sa food region. Ang mga resulta ng panayam kina Jez at Dan ukol sa endorsement ni Vice Ganda para sa McDonald's ay nagpapakita ng magkaibang pananaw. Parehong pamilyar sina Jez at Dan sa endorsement ni Vice Ganda para sa McDonald's, gayunpaman magkaiba ang kanilang emosyonal at pang-asal na tugon sa endorsement na ito. Sa stimulus organism response theory, lumalabas na si Jez ay positibong naaapektuhan ng endorsement dahil nakikita niya ang sarili bilang bahagi ng LGBT community at mas lalong na-motivate siyang bumili. Si Dan ay hindi gaanong naaapektuhan ng endorsement ni Vice Ganda at mas apektado siya sa political stance ng McDonald's sa Israel na bumabawas sa kanyang motibasyon. Sa balance theory naman ay si Jez hindi niya iniuunay ang mga katangian ni Vice Ganda sa brand at mananatili siyang customer kahit may kontrobersya. Si Dan naman ay ikinakabit niya ang imahe ni Vice Ganda sa McDonald's at maaapektuhan ang pananaw niya kung masangkot ito sa kontrobersya. Sa konklusyon, may tuturing si Jez na loyal customer na pinapahalagahan ang representasyon ngunit di apektado ng endorsement. Si Dan ay mas apektado ng political na issue kaysa sa celebrity endorsement. Sa kabila ng patuloy nating pagtangkilik sa mga dayuhang brand at modernong kultura, mahalagang huwag kalimutan na ang pagtangkilik sa sariling atin upang mapalakas ang ating ekonomiya at kultura at upang ipagmalaki ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Ako si Arvin Manais. At Joy S. Culano. At ito ang Reporter's Notebook.